Hello, magandang hapon. So ito naman yung kay Rosmar, no? Na yung pagpapatulfo. Nagtataka ako, ay yaman-yaman na itong mga to. Bakit sila pa yung nasasalang kay Tulfo? 'Di ba? Medyo nakakaano lang. So ito yung natalakay Rosemary, natin sir, na magandang na na yung ninakawan siya, no? hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay, gusto kasi nila is awareness para hindi na mangyari itong ginawa sa... Awareness. Pakikwento po ma'am, paano nangyari? So, anong nangyari po kasi noon, meron daw po siyang abono na parang nasa 14,000. Okay. And pinatanong ko po dun sa staff ko kung, Ate Ethel, ang abonado ka ng 14,000. Sagot lang po niya nun is, ikaw na bahala, te. Basta kung nasa iyo naman na lahat ng resibo. So, dun pa lang po nagtaka na ako kasi wala po talaga siyang abono. Parang nawala na po yung tiwala ko. Ano pong katungkulan niya sa inyong Dati po negosyo? siyang janitor nung sa Janitor lang pala. Diwata. Nagparesan din po kasi kasabay ko po nun si Diwata. Tapos, Okay. yes po. Tapos parang nung nagsara po yung paresan ko kasi nalulugi kasi may mga staff din po ako naglalabas ng karne, mga ganun. So tinigil ko na lang po siya. Talaga may history si Rosmar na sa pagninegosyo na talagang failure siya. Kasi sometimes ito yung sinabi ko na oo, may pera ka, mag-i-start ka ng negosyo. Tapos hindi ka naman marunong. Yung sunod ka lang sa uso, hindi rin maganda yun eh. Kasi ganito yan mga kababayan ko, meron akong kabarkada nun sa Valenzuela. Taga ano siya eh, I don't know, Pampanga ba o Nueva Ecija, nakalimutan ko na yung probinsya niya. Kasi nagkaroon siya ng pera. Alam niyo yung legacy dati, yung networking. Yung uso yan eh, dati nun eh, yung legacy, first quadrant, yung mga ganon. Kumita naman siya doon. Naka 500,000 siya noon. So, nagyayabang siya, no? Magtatayo daw siya ng negosyo. So, ang sabi niya, malakas kasi sa amin na negosyo, bakery. Gagawa din ako ng bakery. Then, gumawa siya ng bakery. Parang ganito din kay Rosmar, hindi niya binabantayan. Alam mo yung gagawa ka ng negosyo na isang bagay na wala ka namang kaalam-alam. Maliit ang chance mo na mag-succeed dun eh. Kasi kung gagawa ka ng negosyo, dapat yung alam na alam mo talaga. Hindi yung dahil, kasi daw yung bakery daw, marami daw bumibili daw sa kanila. Meron daw bakery doon na ang yaman-yaman na kaya gagayahin niya daw. Hindi ka tunay na businessman pag ganun ka eh. Hindi, yun ay para sa akin, no? Pero meron namang nagiging successful na ganyan. Kaya lang, kung gusto mong, yung maging successful ka sa business, dapat ito yung mga bagay na paggugugulan mo muna talagang aralin. Hindi basta may pera ka. Kaya nga 'di ba yung yung McDonald's, yung nakasamahan ko naging restaurant manager ng McDonald's eh. Yung McDonald's pala daw, hindi agad-agad magbibigay ng franchise yan porket may pera ka. Hindi daw ganun eh. May pag-aaralin ka pa daw nun eh. Correct me if I'm wrong yun ang pagkakarinig ko dati. Pag-aaralin ka pa ng McDonald's para ma-make sure na talagang alam na alam mo yung standard, alam mo kung paano i-handle yung restaurant, ganon. Hindi yung basta may pera ka lang na Ito kasi si Rosmar, katulad nun parang wala lang dahil maraming pera, gumawa nito tapos hindi niya naman binabantayan at wala rin naman siyang alam dun sa negosyong inano niya. Talaga mag-fail yun. Tapos siya po, natira po siya na staff ko and yun, parang naging katiwala ko po, ganun. So yung mga pera na dapat... Pati ito, may laundry din Gumawa din siya laundry business na ano ba nangyari dyan? mapunta po sa negosyo ninyo sa inyo, napupunta sa kanya. Opo, kasi Paano niyo po nagagawa yun? sabi ko po, lahat ng payment dun sa mga segunda mano items po na binabenta ko, sa akin po, sa GCash ko and sa bangko ko po lahat isi-send. Then Okay. yung pala po, tinatakot niya po yung mga staff ko po dun sa nagbebenta ng segunda mano, yung mga cashier doon, yung mga caretaker ng resort. Tinatakot niya po na parang manager daw po siya, kahit hindi naman po totoo. Manager ko daw siya and kanang kamay na kapag hindi po sa kanya ni-remit or sa kanya po dapat ire-report, wag daw po sa akin, wag ipapaalam na may bentang ganito, ganyan. And lahat po yun, sa GCash niya po lahat bumagsak yung pera. Wala ko kayong 0.3?
GCash account. Wala po, bali Rosemary Tan lang po na GCash po, ganun. Okay, pero alam po ng mga kasamahan niya na yung May nag-comment nga sa akin nung kinontent ko mas magaling pa daw na negosyante yun kaysa kay Rosmar. GCash account niya ang binabagsakan ng mga pera galing sa mga kliyente niyo. Opo, Ba't kasi- hindi nagsusumbong yung mga kasamahan po niya? Sa totoo po, pinagalitan ko rin po lahat ng staff ko na involved doon kasi sabi ko, ba't mas nakinig kayo sa kanya? Tapos may mga convo po na pinasa po sa akin. Sabi Baka naman kasi lagi kang wala, puro ka utos din. raw po ni Ethel is parang basta wag niyo muna i-report kay madam. Ako na magre-report kasi busy pa si madam, busy pa ako. Hindi ko maaasikaso yan kasi maraming utos sa akin si madam. Kahit wala naman po akong inuutos. Tapos tuwing gabi raw po sasabihin niya dun sa nakatoka na staff, oh mag-remit ka sa akin, nasan yung kita ngayon? Ikaw ha, hindi ka agad nagre-remit. Ginaganon niya raw po. Ano nanakot pa? Kung naikinig po si Miss Ethel, kanina pa namin kayo tinatawagan, pagkakataon niyo na po para maibigay yung side ninyo. Kung ayaw niyo po magsalita, hindi namin kayo pwedeng pilitin. At least we are giving the opportunity to answer back yung mga sinasabi sa inyo ni Miss Rosemary. Sa akin lang po, for awareness na rin po in general na lahat ng nagdenegosyo na wag natin hayaan lahat ng tauhan na hawakan ng mga pera. Hindi kasi ganun Sobrang, madaling dapat wag sobrang tiwala. Opo, yun po. So, sa amin kasi mag-asawa, Totoo yun. Pero at least kahit papaano, sana hindi na maulit yan, natututo na rin kayo. Hindi mo naman malalaman yun kung hindi mo ma-experience na manakawan kayo. Ibig sabihin sa susunod, magiging ganun na kayo. Kasi yung pinakita niya sa amin na parang sa resort din po kasi namin, nagkukusa siyang pumunta para i-check daw yung mga may sira, mga ganon. Then yun, di namin alam na ganon na pala yung nangyayari, na nananakot na baka daw tanggalin. Siyempre, iba naman pong empleyado natatakot na mawalan ng trabaho. So, yun na lang siguro. Wala po ba kayong daily na accounting Wala. ng kita po ninyo? Meron po kaming group chat. Ako po mismo yung mga nag-check po na for example po may kita, may customer, may Hindi yun Dapat pinupuntahan mo Siyempre, yung numbers na ibibigay sa'yo niyan, hindi ka na sigurado. Wala GC lang kayo nagko-communicate. Pinupuntahan yan. Kahit nga si Ma'am Rubina nun, bilyonarya na, pumupunta pa rin yun ng ng mga store niya Chine-check niya Hindi to si Rosmar nagpabook. Kaso po, ang nangyari po kasi sa akin po napupunta yung down payment na kunyari 5,000 and sa kanya po napupunta yung full payment. Bali, anong nangyari po, doon po nagpo-full payment. Bakit po? Balik na data. Kasi po yung caretaker po, sa kanila po nagbabayad ng full payment yung customer. Ang nakakatakot kasi, bakit yung hinayaan ng ganyan mangyari? 'Di ba? Okay lang sana kung once pero laging ganyan. Pagkatas po mag-swimming kasi minsan po nag-down ng 5K after 1 to 2 months pa po or minsan after 1 year pa po si-swimming ng customer. Then kaya po pala siya ganado na umikot po sa resort namin. Natutuwa po ako kasi parang wow, ang kusa naman nito, check down niya kung na-maintain maayos. Yung pala yun po yung time na minamanduhan niya po yung mga caretaker doon. And dito ko lang din pong, siguro po last week ko lang po din nalaman na sa kanya po pala napapasa, pati po yung kita ng resort. Parang, Pero honestly po, may problema din po yung mga ibang kasamahan yes po. ni Ethel. Kasi parang mas natatakot pa sila sa kanya kaysa sa inyo, kayo mismo nga may-ari. Opo. Kasi po sobrang bait ko po kasi sa kanila. Never po akong nagsigaw or nagmura or nagano po ng tauhan. Yan yung problema kasi kapag sobrang bait mo at sobrang tiwala ka sa mga tao, darating panahon na talagang lulukuhin ka 101%. Yung too much, pangit. Okay lang, medyo mabait ka. Hindi ka nang api na empleyado, pero papakita kang sobrang kabaitan tulad sa kanila. Okay, kaya po mga kapagpatunay na itong si Ethel ay ng scam kina Miss Rosemary at Sir Jerome. Opo, ganun na nga po. Pero alam niyo po ito noon pa. Ano lang po, noon po kasi okay po yung flow po ng ng transaction po. Okay, pero bakit hindi, matanong ko lang po, Mama. So, kung Yes, po. matagal nyo nang alam na scammer pala itong si Ethel, bakit di po kayo nagsumbong sa pinakaamo ninyo? Sila po yung, dapat, yung loyalty nyo dapat doon sa pinakaamo, hindi doon sa Opo. mga alipores lang. Opo, kasi before po, hindi ko naman po alam na scammer po siya sa mga previous niya po. Kasi nito po kasi, ang Scammer. nangyari po is, parang siya po yung naging head po namin po. So binigay nyo Tapos- silang
posisyon na maging head. Bali, hindi po. Sabi niya sa akin, Nag-head ng mag-isa. mga resort para lang extra monitor ko kung nagbabayad lahat. Kunyari sa parcelan, yung sa skincare ko po, bali, siya daw mag-check ko nababalot lahat. Parang nagkukusa po siya ng ganun. Hindi pala may motibo. 1 million, gaano ka tagal? Sa buong stay niya po sa akin na 1 taon mahigit po. Malaki. Diyos ko, 1 taon, hindi mo na monitor yan. Wala kang follow-up. Wala kayong accounting. Imposible naman ito. Sa isang negosyante, medyo ano to eh. Ako, no? Diba? Nagkaroon ako ng pharmacy. Nagkaroon ako ng negosyo, yung mga laruan. Yan ang number 1 na minomonitor ko eh. Inventory eh. Halimbawa, may nawala na ano, ibig sabihin na benta, ilan ba ang benta natin? Kung magmamatch doon sa benta, yung ano. Grabe naman ito. Malaki yan, ha? Bukod pa po dun, sir, Isang taon, pinabayaan yung wala kayong monitoring, kahit monthly. Kaya siguro na-exploit yung sistema nyo. cash Parang cash. 100,000 a May month. mga cash din. May mga cash Meron pang transactions cash, sir. din po. Meron pang cash. Yes, and chinek ko po yung GCash transaction. Nakita ko po puro casino, playtime, parang mga ganun. Oh, doon siya nalulungsi sa kabisyo. Yung casino, yung sugal-sugal online. Yes. Opo. Yeah, diyan nga marami nagdidispalko. So nasa na po itong si Ethel? Nasa kanila po, sa Amadeo, Cavite po. Anong trabaho niya doon ngayon? Bali, wala po. Kakatanggal lang. Kakatanggal lang po sa amin. Sinibak niya talaga. Hindi naman po totaling ganun kasi dapat magkikita po sila ng HR kasi for investigation siya. Kaso po, ayun, di na po May nakita HR pala kayo. ng HR. Natakot po siguro. Natakot na. Siguro po. Chairman Pedro, sir. Good afternoon po, sir, Chairman. Good afternoon po, sir. So, Chairman, pinunta niyo po yung bahay ni Miss Ethel Tungagay. Opo. Nabutan niyo po siya doon o wala siya doon? Kaninang umaga pa raw po siya umalis na ando po raw sa Imos, Cavite. Okay, sa inyong pagkakaalam, ano pong trabaho niya ngayon at meron hubang mga ibang tao na nagreklamo din sa inyo na pumunta sa barangay? Wala naman po, kundi si Ma'am Rosmar po wala. Okay. So sir, kapag nakita niyo siya, sabihin niyo po na hinahanap namin siya para makausap at pwede ho siyang kumontak sa amin para makuha din namin yung kanyang pahayag at syempre pag tumawag sa amin, tatawagin namin muli itong si Miss Rosemary, si Sir Jerome para pag-usapin sila at makita natin at timbangin yung mga pahayag nilang pareho. Okay po, sir. Opo. Salamat po, Chairman. Ba't di po sampahan na lang ng kaso ito? Kasi ay makipag-usap sa atin. So wala kayong balak sampahan ng kaso itong Bali po, sure naman po na O qualified theft siguro. Yes po. Bali, nag-contact na po ako sa abogado ko po and magpa-file po kami ng Mas may weight yun sa ano eh. Sa yung ordinaryong theft lang. Kasi may trust na involved dun eh. Kaso ang kinakatakot ko lang po kasi is baka may mabiktimang kasunod. Kasi Ah. before po sa akin, yung Meron datihan ng niya iba. rin pong pinagtrabahuhan na tile center, within 1 month po na nagtrabaho siya, sa loob lang po ng 1 buwan, parang 250,000 daw po si Ethel doon. Oh! Kinontak po ako nung Grabe, no? trabahuhan before. Tapos nag-trending after yung po post. nung tiles, next naman po is parang restaurant, 198,000 naman daw po sa loob ng 2 buwan. Legit na scammer pala to kung ganon. Tapos matagal na raw po nila akong kinokontak. Kaso, ang lagi ko po kasing minsan natatag, kunyari for example, for inquiry reply kay Ethel, ganyan-ganyan. Akala niya po is parang yun na yung pinakamataas after sa akin. So parang naharang daw. Bibili nga po sila ng used items, yung mga segunda mano nila ko. Bibili sila. Kaso dahil nakatag po si Ethel, sabi po ni Ethel sa kanila, sold out na, wala na. Parang para daw po maiwasan yung pagkakakoneksyon namin doon sa dating amo po. Ganun. So anyway, mga kapatid, kung Eh, ba't di nila pinuntahan? po si Miss Ethel Tumagay at inireklamo po ni Miss Rosemary at si Sir Jerome sa Pandarambong. Ibig sabihin, scammer po ito. At kung totoo yung mga balita na nakarating kila Ma'am Rosemary at Sir Jerome, legit na scammer to. Ibig sabihin, Legit na scam. expert na ito. Batikan na po. Professional na scammer Sila kasi. idol ito, Ultimo Caldero, pinagbebenta po Yung niya. Pati stick. kaldero. Yes po. Pati po yung cheese stick po dun sa una ko Yung pong merienda. business. Bali, nagsarado po kasi Marami pa sabi po niya yan. wala raw pong bumibili. Yung pala po sa Yung mga Gcash niya rin po power bank pala po. nasisend. Oh, mahal pala.
5,000 Ayos. Dalawa po. Dalawang kaldero, 5,000. Ang matindi po, Chinelas Senator, po. yung freezer ko po, binenta po niya ng hindi ko alam. Nilabas po niya sa resort ko. Kaya po, Ayun, medyo mahal-mahal yung freezer yun. 10,000 po. Tumatawad po sa kanya yung customer kasi sira na raw po yung gulong. Sabi niya, wala fix na yan. Bakit mo kasi sabi po niya ganun, wala fix Ayun, na yan. ayun. Bakit kasi binili mo? Dapat chinek mo nung nandito. Pero teka muna, ma'am. Okay, sir. Siyempre, pag ilabas niya yung freezer, may kita siya ng mga tao, kasamahan o Yan. guard. Kaya doon mo makikita na na medyo mahina ito si Rosmar eh. Nagkaroon ng chance yung tao niya na isahan siya kasi alam niya na maluwag si Rosmar. Lesson ito sa kanila. After siguro nito, maghihigpit na to si Rosmar. Guard, yung picture po. Kaso dahil sa sobrang busy ko, hindi ko po nakita yung picture. Hindi, Pero bakit hindi yun sa pagiging busy eh. Kaya nga sinabi ko nung unang reaction video ko dito sa ano ni Rosmar. Kung magninegosyo ka at ikakatwiran mong busy ka, huwag ka muna magnegosyo. Kasi syempre, busy din siya sa social media life niya, no? Or kung ano pa mang iba. Huwag ka muna mag-business. Kasi ano yan eh, masasayang ang pera mo dun eh. Hindi mo siya mababantayan eh. Kung anong meron ka muna ngayon, yan muna. Now, kung may extra time ka na, saka ka mag-business. Hindi kasi nakakayaman yun eh. Kasi kada tayo mo ng business, talagang pag-aanuhan mo yan. Paglalaanan mo ng oras yan. sa loob kayo ng village? Hindi po, bale business po, Sa commercial Okay, po. business. O di ba pag meron nilabas mga big items, yung guard dapat sisita. Teka muna, yan ba'y may permit? Tama po. O may Ano po? clearance galing sa boss? Pinalinis pa nga daw po niya dun sa isang staff na Leslie pangalan. Tapos sabi po ni Leslie, ano, bayad na ba yan, ate, Ma'am Ethel, ganun. Sagot po ni Ethel, okay na yan, bayad na yan. Sabi daw po sa kanyang ganun. Na-transfer na yan, fully paid na. Tapos siguro po Ginaganon niya yung guard, security, lahat po kasi ng security guard namin, nagsasend ng picture once na lahat ng papasok sa property namin, din lalabas, magsasend ng picture. So, siguro yung guard po, nakausap din ni Ate Ethel na bayad na yan. So, ang isip ng guard, okay na. Oh. Pero dapat sinisend rin yung picture. Minsan, hindi na po namin nakikita sa GC namin na may mga ganong, na sobrang busy po talaga, kaya hindi na... Hindi eh. Kung hindi ka tuwira, ano yung negosyo nyo yan eh. Dapat dyan kayo nabibisi sa negosyo, hindi kung saan-saan. Kaya nga katulad ng sinabi ko, no, kung yan ang katwiran yung busy, sana hindi na muna kayo nagbukas ng negosyo. So advice ko lang po sa inyo ngayon, dapat magkaroon kayo ng sistema Yes po. na hindi na kayo malulusutan. Pag-isipan niyo po na lahat ng mga gamit o bagay na binibenta niyo bago lumabas ng warehouse o opisina, meron dapat clearance. Thank you. May nagka-counter check. Yun ang pinakamasakit, ano? Tapos yung kanina na ano ko doon, bulabog yung ulo ko, utak ko eh. Yung down payment sa boss, yung full full sa- Sa final kanya po. payment sa kanya, o parang nabaliktad, para siyang pinaka-bossing doon. Wala ko bang CCTV sa place of business ninyo? Meron. Meron po, meron. Oh, paano nakakalusot pa rin Meron to? pong CCTV, kaya... Kaya nga, paano nakakalusot yun? Maluwag nga si Rosmar. May CCTV. May CCTV ka nga, hindi naman pinapanood yung CCTV. 'Di ba? Hindi naman nagtataka kung may nangyayari doon sa CCTV. Wala din yun. Hindi naman magsusumbong yung CCTV pag may nakakita na magnanakaw eh. Kailangan tingnan mo pa rin. Meron pong isang video dyan na parang yung asawa niya po kita na Ayun. parang sinusundo po siya gabi-gabi. Tapos yun po, may mga dala-dala May mga na po dala siyang na po. kung ano. Nilalabas niya na po yung mga gamit Opo. niya. Hindi lang po yan yung CCTV po na hawak namin. Hindi ko lang po na-provide po yung iba kasi pinapa-check ko na po lahat. Tapos nung namit ko po yung asawa niya sa barangay, sabi ko parang mabait naman si kuya. Baka hindi niya alam niya na alam, may ganun pong kalokohan po yung asawa po niya. Ayun, so tulad nga ng sabi mo, ikaw yung staff na hindi ako lolokohin, hindi ako peperahan or what. Katulad ng ibang staff na nagnakaw din sa akin, na pinalampas ko. So medyo mas May history na pala ito si Rosmar noon pa. Nanakawan ka. Ba't hindi ka natututo, ma'am? Ba't hindi siya natututo? Yun ang problem doon. Wala yan. Paulit-ulit lang yan. Tapos, di ba, naalala ko tumakbo ito ng konsehal, di ba? Sabi niya gano'n, hindi po ako bobo, may tinapos naman ako. Pero ba't nalusutan ka ng ganyan, men? Ano ba?
Dahil nga parang every time na mag-open ako ng business, akala ko todo support ka na, ma'am, ako bibiling ko yung mga kulang, ganun. Tapos yung pala, meron ka palang rason kaya parang gusto mong asikasuhin yung mga kulang, yung mga kailangan bilhin. So sabi ko nga nung birthday mo, di ba sinurprise pa kita ng cake? Sabi ko sa'yo nun, sabi ko dun sa vlog ko nun is parang kahit birthday niya, jumuti pa rin siya. Tapos sinurprise kita. Yung pala may nanakawin. Pa ako, ganun. Paldo Hindi ko lang pala. akalain na gagawin mo sa akin. And ayun, sabi ko nga, siguro kung nag-sorry ka sa akin nung sinabihan kita na hanggang alas 4 bago ako pumunta sa polis, umamin ka sa kasalanan na ginagawa mo sa akin. Pero hindi ka pa rin umamin, wala pa rin pag-amin. Hindi rin ako nakakuha ng sorry. Wala man lang ganun. So ayun, kaya ako nandito para wala ka ng malokong iba kasi masakit talaga bilang amo na nagtiwala. Inamin ko may pagkakamali ako pagkukulang. Alam mo yung kasalanan mo? Yes po, na hindi ko po Hindi. iniintindi. Kasi napakabait nyo. Yan po yung kasalanan nyo at napaka mapagkatiwala masyado. Pinagluluto ko pa nga po sila ng pagkain, binigyan ko pa siya ng cellphone. Sa totoo nan, Sir, Grabe na ito. Sir Ibang level Rafi, madami na ring sa taon namin sa business, madami na ding mga tauhan na Nagnakaw. napanimala, na patunayan naming may kinuha sa amin. Hindi kayo nakasuhan? Naawa po kami. Ayan sinasabi ko. Kasi ito sir, ma'am. Hindi, kasi yung kabaitan ng tao dapat hindi pinagsasamantalahan. Meron talaga mga tao na pag nakita nila na mabait ka, they'll take advantage. In your case, kasi dapat may nasasampulan eh. Kasi kung sa first time pa lamang may nanloko sa inyo at sinampan nyo ng kaso, medyo magdadalong isip yung mga natitira doon na may kunting criminal mind. Sir, maiba ko lang po. Nung dalaga pa po ako, meron pong staff na nagnakaw po sa akin sa kaha ng 100 pesos. Alam po niya yung nakwento ko sa kanya. Pinakulong ko po yun. So, 10 months po dun sa kulungan. Naawa po ako nun na parang lumalaki yung baby na hindi kasama yung tatay. Pinawalang sala ko na po. Alam po Okay. niya yun na may natuluyan na rin po ako na staff. Kumbaga, hanggat kaya mong umamin sa kasalanan mo, hanggat kaya mong magbago, mapapatawad ka namin. Hindi eh. Hindi sa akin, no? Yung magkaiba yung yung pagpapatawad doon sa pagbabayaran ng kasalanan. Yung pagpapatawad, pwede mong ibigay yan na pinagbabayaran niya yung kasalanan niya eh. Kasi sana yun na maintindihan yung magkaibang bagay yun. Magkaibang bagay yung pinatawad mo sa kailangan pagbayaran niya. Yung pagpapatawad kasi sa puso mo yun eh. Hindi yun para sa justice nung ginawa sa'yo. Pero pag para sa justice yung ginawa sa'yo, pagbayaran niya yun. Patawarin niyo, sige. Pinapatawad na kita pero kailangan mong makulong. Hindi yung siguro sa kanila when you say pinatawad ay typical ganyan kasi pag pinatawad meaning absuelto na. Hindi. Magkaiba dapat 'yun. 'Di ba? Pinapatawad kita sa ginawa mo, hindi na ako galit sa iyo pero kailangan pagbayaran mo yung ginawa mo. Ganun dapat. Okay, kasi tao lang naman Tao tayo lang lahat. din naman po, nagkakamali. Hanggat kaya po ng pangunawa namin, talagang niintindi namin. Kagaya po nung meron kaming milk tea shop sa Sampaloc, Manila. Pandemic po nun. Ang dami na pala na hindi sila natututo. Kung ako sa kanila, mag social media influencer na lang muna sila. Kaysa magganyan. Hindi eh. May mga pumapasok naman pong kita, kaso nga lang po, nagtataka kami bakit sa linggong to halos walang pumapasok. Pero may nakikita namin, may mga customer. So, kinausap po namin, nag-open forum po kami lahat ng tauhan. Then, tinanong namin, bakit walang ganito, walang kita? So, baka may gustong umamin sa inyo. Tapos, umamin po yung isang tauhan namin na yun nga daw po, na kumupit siya ng 3,000, 4,000, mga ganyan. So, ang sa amin, pandemic kasi, alangan namang pabayaan sa kalsada, walang transportasyon nung mga panahong yun. So, ang ginawa po namin, then sana wag na lang maulit, pero dito ko pa rin sa amin. Hindi po Ganun namin tinanggal. Hindi namin tinanggal. Uy, mabait talaga kayo. Ayun. Anyway, again, ma'am and sir, ayaw makipag-usap ni Ethel at doon lang po sa nanonood at ang isang purpose bakit nandito po ito mag-asawa para naman hindi mangyari sa inyo itong nangyari sa Awareness. Hindi naman sila nagsusumbong kay Rapi Tulfo. Pero sa bagay, importante din yung ginawa nila para malaman natin sa mga magbabalak magnegosyo dyan. Sometimes, need mo ng kamay na bakal talaga. Hindi pwedeng
yung bait, ano yun eh, binibigay mo naman sa talagang, naka-reserve lang dapat yung bait na yun. 'Di ba? Pero sometimes, pag may nagkamali, kailangan talaga may matuto kasi pag hindi na sasampulan, katulad ng sinabi ni Sir Rapi, may exploit yun eh. Pwedeng ulit-ulitin yun. 'Di ba? Yan, katulad niyan, ano, ilang beses nang ginawa sa kanila yun, wala din naman silang ginawa. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.